attentive yung puso namin na tatanggap sa salita nito, Panginoon, O Lord, in the name of Jesus, na magbigay, Panginoon, ng kalakasan, magbigay, O Lord, ng panibagong antas ng aming pagsunod sa iyo, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Bless your words, O God, in Jesus' name. Amen and amen. So, doon sa verse na ating binasa, rescue me and deliver me in your righteousness. Turn your ears to me and save me. So, doon sa step of deliverance, ang Diyos na ating sinasamba ay a glorious God. Ito ay dinidesire niya na sa bawat isa sa atin ay ma-deliver. Na bawat isa sa atin ay matanggal yung bandages. Ano man ang bandage na nasa atin, pain man ito, ano man, mga bandages sa family o whatever. Doon sa Matthew, noong unang panahon, nung nag-minister si Jesus, marami tayong na-encounter na sa kanyang turo sa John, Matthew, Mark, John, doon sa mga chapter na yan. Nung unang panahon, maraming mga na-delivered, maraming mga bondages of spirits, ganun noong unang panahon. So, tignan din natin sa atin ngayon. Amen? So, doon, ang ating Diyos ay faithful, sapagkat isa sa atin ay tinawag niya. So, alam natin na yung mga masamang bandages o mga spirit of bandages ay kailangan ito matanggal sa atin. Amen? At ito po ay number 1 is humble yourself before God. Ang isa nito, ito ay alam ko na nagagawa na natin ito. Nagagawa na, na-experience na natin ito. Ito ay reminder lang sa bawat isa sa atin. Amen o ba? Ang humbleness, humble yourself before God is, ito yung sa isang Kristiyano, pag tayo ay nagpapakumbaba sa King of Kings and Lords of Lords na nag-save at nagbigay ng buhay sa atin sa cross of Calvary, ito yung pinaka-genuine sa bawat isa sa atin. Pag ikaw daw na isang Kristiyano ay marunong kang maghambal sa harap, humble. Yes? Thank you, Ma'am Len. Alam ko si Ma'am Len, parati niya yan ako kinakorek. So praise the Lord. Siya mentor. Si Pastora, mini-mentor. Kasi gusto nila na maging, sa bawat pagbigkas na ng mga words ay, maging ito ay maganda. Tama. Amen. So praise the Lord. So, pag tayo ay inahambal natin yung ating sarili, kaya sabi nga niya dun sa James 4:6, sabi niya, therefore, he say, God resists the proud, but give grace to the humble. Amen? Naniniwala ho ba kayo doon? Amen. Kasi ito po ay, pag tayo ay naghahambal ng sarili, even though, nung unang panahon po, ako po matapang. Hindi po ako marunong pag sinabi na nagkamali ka, hindi ko tanggap po yun. Sasabihin ko, bakit? Hindi ako umuurong. But praise the Lord, unti-unti ko yung nararamdaman sa sarili ko na before the Lord na hinahambal ko, marunong din na rin ako mag-ask ng sorry sa kapwa ko pag ako ay nagkasala. Hindi lang yung sa Diyos. Kasi siyempre, anak tayo, di ba? Kung ano yung ginagawa natin sa ating Panginoon Jesus, ganun din ma-reflect sa ating buhay. Amen? So, number 2 is be completely honest. Alam nyo, minsan, pag hindi tayo naging complete honest, na sabi mo, wala akong kasalanan. Di ba? Yung sabi mo, righteous ka. No. Not one is righteous, only God. Amen? Kaya, kung ano yung past, na yung very pain na naranasan mo, even though nung maliit ka, at that time,
Nung maliit ako, kasi yung tatay ko kutsero eh. Kahit isang tuka kami noon, unang panahon. Kung ano yung income ng tatay ko, at that time, ibibili namin ng bigas yun. Kung ano yung income ng tatay ko for the whole day, eksakto lang sa amin noon yun. Kasi 9 kami lahat eh. But then now, hindi na rin kami bumibili ng bigas na kwan. Kasi nagpapakiskis na nag-harvest na yung tatay ko, na-delivered na. Kasi at that time, kinakasout ko yun. Nung nasa Hong Kong ako, the first fruits na nung nalaman ko na yung pagbigay ng tithes and offering, ito yung open windows of heaven. Ito po yun, kinasout ko yun. Na hindi na kami na kahit isang tuka. So praise the Lord. God is so good. Yun po yun. Hindi lang po yun ako na-delivered at that time. Nung nag-asawa ko, nabuntis ako. It's very painful yun yung Pasko na inuha ng Lord yung kaisa-isa sana na binigay niya sa akin. Very painful sa isang magulang yun, di ba? Past years, minsan pa nga si Ate Evelyn pupunta sa akin sa tindahan yun kasi sa 1 month lo, nabibilang ko 1 o 2 beses lang ako nagsisimba at that time. Dahil sa pain. Pero, kung naging honest ka sa past mo, God delivered you. Noon una yun, nung time na yun, hindi ako titingin sa bata pag nakakita ko ng bata kasi iiyak na ako. Malala ko yung anak ko. But because the Lord delivered me, yung pain na yun tinanggal niya. Ganun po sa bawat isa sa atin. Pag tayo, yung mga past natin, ikasout natin yun. Huwag natin yun ibe-baby. Ikasout natin kasi bandages yun eh. Huwag natin ibe-baby na ganito, ganyan. Kung alam na natin na mali yun, ikasout na natin. Ipag-pray na natin ito. Amen? Amen. So, number 3 is confess your sins. Alam natin na bilang isang Kristiyano, ito yung pinaka-importante eh. Confess your sins. Sasabihin mo, Lord, nagkamali ako. Pero hindi lang sabihin mo lang sa loob mo. You have to open your mouth to the Lord. Confess it. Kaya nga sabing confess it eh. Oo. Hindi mo yan sasabihin na Lord, nagkamali ako. Doon lang sa puso mo. You have to open your mouth to the Lord. Sabihin mo sa Kanya kung saan ka nagkamali. Sabihin mo sa Kanya kung anong bagay ka nagkamali. Kung saan banda ka nagkamali. Yun po yung ibig niyang sabihin sa 1 John 1:9. Kasi kaya nga naririnig natin, gaya yung Lord, forgive us. Kung ano man yung gawa ng aking kamay na nagawa ko, nagkasala, anong inisip ko, open your mouth to the Lord. Kung ano yung mga bagay na nagkamali tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, confess is to open, to confess it to the Lord. Amen? Repent and re-announce all evil. Re-announce it. Renounce all evil. Sabi niya, repeat means to change. Repent means to change your mind. You need to change your mind and turn away from your wickedness. Amen? So minsan tayo kasi, pag isang bagay lang na hindi natin nauunawaan. Actually, pag ako ay napapagalitan noon, hindi na ako kakain. Nung bata ako. Pero marami palang marami pang na-delivered pala ng Lord sa akin. Pero alam ko, day by day, na-deliver tayo. Through the guide of Holy Spirit, na-deliver tayo. Minsan akala lang ninyo, hindi ako pinapagalitan ni Pastor. Si Pastor, pinapagalitan din niya ako. Akala nyo, hindi lang ninyo nakikita.
aton, mari kamalawanganin, mari kahit mga iski, isiraman no kabidogal. Yo, tayo na favorite ko. Iski niya peto bidogal mon, ang katsawin kamanganin kung na inanang ko. Ang marikayat no nilang anak. But then now, yung Lord, dito ko naputunayan na pag pinagalitan ka, mahal ka niya. Minementor ka. Ganun po si pastora sa akin. Minementor niya ako. Gusto niya na ang buhay ko bilang kaagapay niya na sa ministry, kaya niya ako tinawag Bakit kaya sa dami ng mga workers niya, di ba, sana ang dami sana, di ba? Pero, bakit ako, Lord? Pero hindi Kasi alam ng Lord, yung puso ko, alam din ng Lord, inilagay niya sa puso ni Pastora. Yung time na yun na pinagsasabihan ako na sinasabihan na ganito, Edeline, ganito ang gagawin mo. Yung pala yung lakas ko. Alam mo, yun yung lakas ko pala. Hindi yung pagbaback out ka, lilipat ka na ng ibang church kung hindi ka na pinansin. Oo. Kasi pinagalitan ako ni Pastor. Hindi po yun eh. Alam nyo, ang sarap nga meron kapatiran na gaya nyo, na makakapatid. Ang sarap pag yung nakakita na, hi, good evening. Hi, hello. Hi, kamusta? Hi, sister. Di ba ang sarap? Oo, di ba ang sarap po? Ang sarap po yung pakiramdam na ganun. Minsan sa family nyo, pag hindi ka nadalo sa bahay nyo, sa busy ng bawat buhay, sabihin, doon ka lang kayo nakikita, hi ate, kasi na-experience ko na ngayon. Kasi busy sila sa mga buhay nila. Pero dito sa church, ang sarap. Oo, di ba ang sarap? Kaya pag nare-rebuke tayo, kaya kung pinapagalitan tayo, mahal tayo nun. Amen. Siguro sabihin nyo, buti Sister Edeline, hindi na papagalitan. Hindi lang ninyo alam. Yun ang office ako. pero pag tapos, amen. Tapos, minsan pa, yan si Ma'am Len, kasi siyempre English teacher yan. Ang pronouns ko first and second, third, ginagawa ko yung past participle verbs of the verb. Sabi niya, Edeline, ganyan. So, praise the Lord! May nagmamahal sa akin, di ba? Pero yung pagtuturo na yun, dahil mahal ka niya, hindi yung kinokorek ka dahil mali ka, hindi ka marunong, ganun, hindi. Pero hindi ko inalagay sa sarili ko, pag yung kinokorek ako ni Pastor, kinokorek ako ni Ma'am Len. The way kasi mga English teachers yan, magagaling sila ng English. Pag pagbigkas ko ng word, sabi niya, ate, ganito yung word na pagbigkas, ganito ang paggamit. So praise the Lord, may nagmamahal sa akin. Amen? Amen. Hindi naman magawa ng kapitbahay mo yun na ikokorek ka kung nagkamali ka ng ganun, di ba? Oo, hindi English major ng kapitbahay mo. Oo. Kaya ang sarap po. Yung mga bundle para ma-deliver tayo, let it. Ang mga bagay na gustong pagawa ng Lord sa bawat isa sa atin is accept. Kung nagkamali tayo, let it. Tanggapin natin yun. Tanggapin natin yun, hindi yung i-snap ka. I-snapin mo. Sabi nga natin na sa akin, matakit niyo. Giyayo ko anak ko. Kung nakanyakan. Yung karubak, marinabuto, isusungin na yakan. Sabi niya sa akin, hallelujah, sa ganyan sitwasyon niya. But then God is a loving God. Hindi ka, ang Lord nakakakita sa'yo, auntie. Amen. Forgive others
minsan nga, natutulog ka na nga lang, nagpapuff yung mukha, yung hindi mo mapapatawad na tao. Sino nakaranas doon? Di ba? Napapuff. Matatalong niya isipan mo. Amen. Ano tawag doon? Kang English? Puff up. Pop. Biglang pupunta sa isipan mo. Pop up. Biglang magpakita sa isipan mo. Flashback. Another words. Thank you, Ma'am Len. Biglang na-flash yung mukha, yung tao na hindi mo mapapatawad. Sino nakaranas nun? Hindi ka nakatulog. Diba? Oo. At that time, call to the Lord. Ang Diyos na ating pinagsisilbihan, kilala ka niya. Amen. Para ma-delivered ka, ipag-pray mo na lang siya. Amen. Forgive. Oo. Amen. Forgive and forget. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, sarap po. And wait in the Lord. Hallelujah. Wait on the Lord. Alam mo, patience is a fruit of the Holy Spirit. Alam nyo, ang sarap po doon sa fruits of Holy Spirit. Number 1 pala ang patient. Pasensya. Patience. Patience. Opo. Patience. Di ba? Ganun na mga bagay. Ang mga bagay na yun, parang po yung binasa ko po, ang mushroom daw po ay nag-overnight muna bago nag-grow. Oo. Di ba hindi mo agad makita yung, di ba mushroom ngayon nababad siya hanggang bukas mo makikita nag-grow na pala. Ganun daw ang buhay ng bawat isa sa atin. Hintayin natin na ito ay mag-grow. Oo, huwag magmadali. Para ma-deliver tayo daw po, kailangan ang bawat isa, yung fruit of Holy Spirit, ang patient. Ang sarap po na, alam nyo, nung inaaral ko to, umiyak ako. Sabi ng asawa ko sa akin, bakit ka umiyak? Yan sa notebook mo, sabi niya. Sabi ko, Lord, pati yung asawa ko, i-deliver mo na. Amen. At that time, sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Pero sabi ko, Lord, yung asawa ko, yung nakikita na ginagawa ko, i-deliver mo na rin siya. Ibalik mo na rin siya, Panginoon. Sabi ko sa kanya, kaya sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Kasi yung bigay ng Lord sa akin, na itinuturo niya sa akin ngayon, ay nire-remind yung past na bandage sa buhay. Sabi ko, and included ka doon. Sabi ko, tapos sabi niya, ano ba kasalanan ko? Tapos in-explain ko sa kanya, hindi lang siya umiimik. Amaring kahit dangok yun na saya, luha mo na ba, pembatyakan. So, nag-joke pembagina. So, yun po yung gustong ipahiwatig ng Lord sa atin. Even though na tayo, lahat na yung mga bagay na yun, yung humble, forgive, be honest, complete, and wait on the Lord. Alam nyo, at that time, mahuhubog ang bawat isa sa atin, madideliver ang bawat isa sa atin. And wala po na yung magtatampo, yung spirit of tampo, spirit of hindi ako mahal, spirit na hindi ako nabati, spirit na hindi pala ako pinansin, yun po ay madideliver sa akin. Kung gagamitin natin ito day by day sa pag-serve sa Lord. Amen ho ba? Thank you. Yun lang po, Pastor.
Iyakan na, makatangi na pegan ikaw. So praise God. Pero I really like the attitude of, he's always open to correction. Amen. In fact, tumawag din yung isang kamembron, natin sa WIN kaninang umaga dahil I had to check on please don't always use this, refrain from using this word dahil grammatically incorrect. Sabi ko, tumawag sa akin. Kala ko magagalit. Pastor, salamat. Sabi niya, Pastor, salamat dahil kung hindi mo ako kinorek, akala ko yun ang correct. Yan ay correct. Praise God, sabi ko. And then, I really like those attitudes. Maging sa atin na mga nandito, kung kinokorek tayo ng mga kapwa natin ay let's accept it. Dahil kung kinokorek ka, may nakikitang mali. Paano may maitutuwid yung mali kung walang nagpaparemind sa inyo? At kayo din ang mga magulang. I was raised by a mother na palagi niya sinasabi na, alam mo naman kasi ako noon, sensitive ako. Gaya din yung Evelyn, kung nalanganak, marpe kahit yung mga ninam na pandabang ko, kahit yung mga sa maamuin dayakan. Diba? So, siguro nakarating din sa ganyan na mariter kahit yung mga ninam may viatera o nakalangan tera. Diba? Kung siya napay, katun. Mas narakat yung ugali katunam. So, praise God. And then, gaya ninyo, mga kabataan, kung may nagko-correct sa inyo, magpasalamat kayo. Tayo, magpasalamat kayo. And tayong mga magulang din. At ito ang natutunan ko sa nanay ko. Kung may gumawa sa akin na hindi tama, ganun. Palagi niya sinasabi, basta marila na teko anak ko. Kanepatem. Nay word niya, sige. Tapos marik ka magkigungot. O kaya marik ka niya kwa. So yung kayong mga parents din, natin, wag natin na, ginagatungan yung mga, let's say, may mga nagsesentimento ng mga anak natin, ganun, wag natin gatungan. But rather, natin na i-correct natin. Basta marila niya, pati ko anak ko. Anak ko, pasalamat ka niya nang i-correct ka ikaw. Kunay dapat na approach tera. Kasi kung ginagatungan mo yan, you are breeding pride into your child's heart. And you are breeding vengeance sa heart ng iyong anak. O ikaw nagbibreed mismo ng spirit na yung unforgiving spirit sa heart ng iyong anak. So yan ang dapat natin sa mga anak natin o kayo mga kabataan dito kung kinokorek kayo ng mga kuya nyo, mga ate nyo, magpasalamat kayo. Pasalamat kayo. At do not take it as yung parang lalepe kurkurubeyo tanganayon pa yun ko nga lepe kurkur, lepe makakamu. So, yan ang natin. Yung cry na ito, na yung nabasa natin na verse na in your righteousness because our God is a righteous God. And then, bakit tayo nananalangin sa Kanya? It is because for rescue, for deliverance, because He is a righteous God. And we want His righteousness to flow into our hearts, to deliver us. Diba? His righteousness will deliver us. Doon sa mga pinagdadaanan natin. His righteousness will deliver us from tampo. His righteousness will deliver us from yung mga masasamang pag-ugali natin. Diba? Yung mga tampo natin sa buhay, His righteousness. He is a righteous God. So, dapat ito yung natin, it's only Him who could deliver us from our unrighteousness. He is alone who could hear. Kaya, hear me and rescue me. Rescue me dahil baka mas lalo tayong mahulog. Tsaka magle-left group, the left group ka na. Pag kayong talagang nahulog ka na, nalublob ka na.
Sa galit mo na yan o sa tampo mo na yan. Yan. Left the group na kayo. So hindi po. We need one another. We need our brethren to correct us. Amen? Kaya I hope na hindi natin i-resent. At kayo mga magulang, ha? Kayo mga magulang. Ito yung napag-aralan ko sa nanay ko. Kahit hindi teacher ang nanay ko, palaging sinasabi, basta marila ipatay. Porya mo, basta marila na ipatay. Mapasa alasong niya. Samala si mapasa. O, di ba? That's my mother's advice. So I hope na tonight, let's start asking or praying to God, Lord, rescue me. Rescue me. Dahil hindi mo ako i-rescue, tuluyan na akong mawawala. Tuluyan na akong mahulog sa patibong ng kaaway. Kaya Lord, rescue me. In your righteousness, rescue me and deliver me. Ma-deliver tayo sa espiritu na hindi tama o hindi maganda. Amen? Amen. O sige, proceed na tayo. Sige, let us, hallelujah. Let's sing that song, hallelujah. Yung Refiner's Fire. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Purify my heart, O God. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold. Pure gold. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Once more for the last time, purify my heart, Lord. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Oh,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We Hallelujah. Lord, we come before you, O God, Lord, our righteous God. Lord, you hold the refiner's fire, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O God, tulad ng pag-aralan po namin, Ama, we come before you, O God, with humility. Lord, we come to you with an open heart, admitting, O God, our weaknesses. Alam po namin, Ama, ang bawat isa sa amin ay meron kaming mga kahinaan. But Lord God, it's only through your righteousness, O God, that we're being made righteous. It's only through your righteousness, O God, Lord, that you can help us, O God. Deliver us, O God, from our weaknesses. Deliver us, O God, from our character, O Lord God, that draws us away, O God, from our fellow men, from the brethren. At Lord God, kung kami nga po, God, nakapanakit, O God, ang damdamin ng aming kapwa. Lord, in the name of Jesus, O Lord God, Lord, we pray, O Father, forgive us. We repent, O God, of our unrighteousness. From our uncontrolled emotions, O God. And Lord, we pray, O Father God, Lord. It's only through you, O God, Lord, that you could deliver us, O God, from that spirit of condemnation, O God. Kalinisin mo po kami, Panginoon. Unang-una, patawarin mo kami, Ama. Nakapanakit kami ng aming damdamin ng aming kapwa. Lord, kung meron din nakapanakit sa amin, Ama, ng aming damdamin, Lord, help us to forgive. Help us to understand, O God. And Lord, grant us patience, O God, Lord, temperance and self-control, Lord. Bigyan mo kami, Ama, ng pangunawa. Tunay na pagmamahal sa aming kapwa. Through the power of your Holy Spirit, Lord, that we pray, O God, to reign in our hearts, O God, in our lives, O God, Lord. We pray, Lord, let the fruit of the Holy Spirit be manifested in us, O God. That, Lord, makita ka po, Ama, sa aming mga buhay. Makita ang karakter mo, O God, sa aming mga buhay, Ama. Lord, we want your righteousness to be our righteousness, O God. We want your righteousness to guide us and to lead us, O God. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Ama. And as we pray tonight, Lord, alam po namin, Panginoon, as you had already forgiven us, O God, as you promised, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. We claim your promise, O God, that you have already forgiven us, and Lord, clothe us, O God, with that robe of righteousness. And with confidence, Lord, we pray, Lord God, that every prayer we bring to you tonight, to God, Lord, we pray, answer, O God, our prayers in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, alam ko, Lord, walang prayer, O God, na hindi mo kayang ipagkaloob. We pray for breakthroughs, O God, in the, lahat po, Ama, na idudulog namin sa iyo, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Salamat po, Ama. And to you we give back, O God, the honor, the glory and thanksgiving in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen.